Kung ganon, kung hindi na ako bagay sa'yo, President Zhang, tayo wala ng kaugnayan pa. Kung ganon, pakabalik mo lahat ng yon. Lahat ng binigay ko sa'yo, isa-isa nating balikan. Una, sa Longteng Corporation, 10 milyon. Ngayon ang halaga, 1 bilyon. Simula ngayon, bibitaw na ako sa Longteng! Opo! Lizzie, hindi ka pwedeng umatras. Kapag umatras ka ngayon, hindi na akong kakapag-IPO ang kumpanya. Ikalawa, isang panyaya. Pinakamataas na antas sa Jiangsheng. Ang halaga, 20 bilyon. Ang limitasyon nito ay akin. Walang sino man na maaaring kumuha nito. Sa puntong ito, nanatili ka pa rin sa ilusyon. Lahat ng meron sa'yo ay mula sa akin. Zheng Mengnan, kung bibitawan mo ito ngayon, maaari ko pa nabigyan ka ng kaunting dignidad. Lizzie, ikaw ay isang kagalang-galang na punong tagapayo. Pero bakit kahit isang imbitasyon ay ayaw mong ibigay sa akin? Hindi naman sa ayaw ko, kundi ayaw ko na ngayon. Noon, kahit gaano pa ako magsakripisyo para sa'yo, ginawa ko yun ng buong puso. Pero ngayon, kahit isang pirasong papel, ibalik mo lahat sa akin. Ginugol ko ang 3 taon sa pagsusumikap para marating ang puntong ito. Malapit ko nang makamit ang tagumpay. Paano ako bibigay ngayon? Lizzie, lahat ito'y dahil sa'yo. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Zheng Mengnan, wala na si Lizzie. Akala mo ba ikaw lang may kakayang patakboy ng Longteng Company? Sa mga nakarang taon na wala siya, hindi ba ang Longteng patuloy na umunlad? Grabe ka kung magsalita. Ikatong bagay, sa nakaraang 3 taon, ang Southwest Research Institute ay palihim na nagpondo ng halaga na hindi matutumbasan. Palihim na pondo? Alam mo ba kung saan galing ang bawat order ng Longteng sa simula? Siyempre, mula sa Southwest Research Institute. O kaya, hindi mo man lang ba magawang gamitin ang utak mo na parang baboy? Ang Southwest Research Institute, bakit sila mamumuhunan sa isang maliit na di kilalang kumpanya? hindi ba dahil sa galing ng aming produkto at advance ng teknolohiya? Sa Jiangsheng, ang magagaling na maliit na kumpanya ay parang mga isdang lampas sa dami. Bakit ikaw napili? Ngayon masasabi ko na sa iyo na bawat order na tanggap ng kumpanya ninyo ay si Pinuno ang nagayos nito para sa inyo. Akala mo ba isang bagitong katulad mo? Anong karapatan mong makakuha ng pabor sa Southwest Research Institute? Kaya pala si President Zhang para laging may gawin ng Diyos. Yun pala may sekretong tumutulong sa likod niya. Sa totoo lang, si President Zhang ay isang una na puro burda lang. Ang lahat ng tagumpay ko ngayon ay pinaghirapan ko mag-isa. Lahat kayo niloloko lang ako. Kung totoo man o hindi, sa puso mo, alam mo na ang sagot. Tama na. Ang bulwagan na ito, sapat na ang kahihiyan. Alis na ako. Tama nga pala Lao Jiang. Huwag mong kalimutan lahat ng mga bagay na pinadala ko noon. Isauli mo lahat. Opo, Pinuno. Lizzie, hindi ka pwedeng umalis. Lizzie, patawad. Ako nagkamali sa'yo. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Ngayon, gusto mo nang bumalik sa dati, Zhang Mengnan. Nakakatawa ka talaga. Sa totoo lang, hindi mo ako gustong balikan. Ang gusto mo lang ay makipag-ayos sa isang taong may mataas na katungkulan. Lizzie, baka nagkaroon lang tayo ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Ngayon mo lang naisip yan. Bakit noon, hindi mo man ako binagyan ng pagkakataong magpaliwanag? Pasensya. Ang tingin mo sa akin ay isang hamak na tao na hindi bagay sa iyo, Zhang Mengnan. Nalaman mo ako isang pinuno ng Research Institute. Gusto mo na ulit maging maayos tayo? Zhang Mengnan, ang ginawa mo ngayon ay lalong nagpapadiri sa akin. Lizzie, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ganun na nangyari. Ang babaeng tulad mo makasarili ay hindi karapat dapat kay Lizzie. Lizzie, nagsisisi na ako. Hindi ko daw pinaniwala na sabi ng iba. Hindi ko rin sana sinabi yung masasakit na salita. Tayo, matagal ang relasyon natin. Relasyon? Sa'yo ba? Ang matagal na natin pinagsamahan ay wala ng halaga kapag kaharap mo ng kapangyarihan at posisyon. Wala rin namang saysay ngayon. Zhang Mengnan, ang kahihiyan at panlalait mo sa akin ngayon ay hindi ganun kabigat. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi na tayo makakabalik sa dati ay ang kayabangan mo. Ayos lang. Ngayon,
Nakikita ko na rin kung ano talaga ang nasa puso mo. Hindi na sayang ang pagpunta ko dito. Napakakitid ang pananaw mo. Ang lunting ay pabagsak na. Magandang baraha. Pero sinayang lang. Mukhang hindi talaga itinadhana na hawakan niyo ang sobrang kasaganahan. Ang Longteng ay wala ng pag-asa. Malapit nang mamatay. Paalam. Lizzie! Gusto mo ba talaga sira ng kumpanya pinaghirapan nating dalawa? Lizzie! Lizzie! Tapos na ang lahat. Ang kayamanan ko, ang katayuan ko, pati na rin siya. Lahat sila lumaya sa akin. Hindi pa ba sapat ang ginawa ko para sa'yo, Hallie? Kung hindi mo ko pinagtaksila at sinisi kay Lizzie, ang pagnanakaw ng yan ng kumpanya, paano po kita mapapagkatiwalaan? Hindi pa sana aabot sa ganitong sitwasyon! Mingnan, alam ko na ang kasalanan ko. Nagsisiyan ko na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Kung hindi, tapos na ang buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nawala si Lizzie. Boyfriend ko siya. Dapat siya ay para sa akin. Ngayon kahit anong sabihin ko, huli na. Pwede kayang ang Lizzie man hindi talaga ang matataas sa tao? Simulat sa pool, niloloko lang niya tayo. Pwede bang peke yun? Hindi mo ba naiisip na kakaiba ito? Kung talaga si Lizzie ay isang mataas na tao, bakit nung makasama pa kayo, hindi niya ito sinasabi? At saka, nahanap ko ng matibay na ebidensya. Anong ebidensya? Naalala mo pa ba yung mysterious ng kachat mo? Yung developer Alpha? Siyempre, pero anong kaugnayan niya sa lahat ng ito? Siya ang totoong walang kapantay ng henyo, ang tunay na chief ng Research Institute. Ano? Isipin mo nga, maliban sa kanya, sino pang makakaya magbigay ng libre na napakasophistikadong teknolohiya? Ganoon pala. Si Developer Alpha pala ang tunay na chief ng Southwest Research Institute. Tama! Ako lang ang may ganitong antas ng teknolohiya. Lahat ng iba ay nagpapanggap lang bilang ako. Sino ka? President Zhang, siguro naman ay kilala niyo ito. Ito yung teknolohiya na binigay sa akin ng Developer Alpha. Ibig mong sabihin, ikaw pati si Director John ang kinampen si Lizzie. Yung si Lizzie na yan, isang salin lang yan. Hindi ko alam kung paano niya naakit ang pamilyang John. Para sa anak niya, si Director John mismo tumutulong sa paglilinang na ito. Lahat tayo ay niloko nila. Tama. Alam ni Jiang Shanghai na hindi niya ako kilala. Kaya pinanggap niya na si Lizzie bilang ako. Ano? Ayos ka lang, Lizzie. Nagpanggap ka pa bilang chief. At para lang makisabi sa mayaman, inalipusta mo ako, hindi kita palalampasin. Yung yes, binibinigay ko sa'yo. Naintindihan mo ba kahit paano? Kaunti lang naiintindihan ko eh. Pinsan, saan mo nakuha ang ganito kahalagang teknolohiya? Sobrang nakakagulat ito. Huwag mo nang alamin yan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap bilang isang tao. Ibebenta natin ang shares at hati tayo. Napakabuti. Akong presidente ng Longteng Technology. Gusto ko. Tungkol sa mga iniisip mo, nandyan naman si Miss Haley. Sinabi niya sa akin ang lahat. Magkaibigan kaming dalawa. At may utang na loob ako sa kanya. Kaya tutulungan talaga kita. Salamat sa iyo, Lely. Mingnan. Ang nangyari 3 taon na nakalipas, ako may pagkukulang. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Naniniwala ko may dahilan ka. Bukod pa dyan, ngayon, ginamit mo pang ganito. Mahalagang connection sa suporta ng tunay na chief. Siguradong magiging nangunguna tayo sa industriya. Lizzie, pagsisihan mo ang mga sinasabi mo. Hindi masisirang kumpanya sa kamay ko. Bagkus, lalo pa itong uunlad. Pag-usapan natin ang tungkol sa partnership. Chief, ikaw ang masusunod. Dahil sa sensitibong likas na trabaho ko, ayoko sanang magpakita sa publiko, kaya sa internet lang kita kinakausap. Pero ngayon, nagkita na tayo in person. Pwede na tayong mag-usap sa telepono. Walang problema. Ako isang kagalang-galang na chief ng Research Institute. Hindi ako tutulong ng libre. Kung gusto mo makipagtulungan, ipakita mo ang sinseridad mo. Mabuti. Kung ikaw si chief at handang magbigay ng teknikal na suporta, at magdala ng bagong teknolohiya, handa akong ibigay ang 50% ng shares ng Longteng bilang kapalit. Ang Longteng Company? 50% ng shares? Ginang Zhang, hindi ba masyadong malaki yan? Hindi naman. Ang kakaya ni Chief ay sulat sa presyo na yan. Ayos! Desidido na tayo.
Pero dahil lihim lang ang kalikasan ng trabaho ko, maliban na lang kung talagang kailangan, hindi ko ibubudyak ang aking pagkakakilanlan. Hindi ako tutulong sa iyo ng hayagan. Kung may technical na suporta ka na, hindi mo na kailangan ng connection. Sige, huwag kang magalala. Ang teknolohiyang ito ay napakahalaga. Hindi mo ito pagsisisihan. Lizzie, huwag kang tulala dyan. Yung kumpanya natin, natayo ko na. Ang pangalan nito ay Restart. Restart? Magandang pangalan yan. Simula ngayon, hindi na ako magdadalawang isip. Maganda na para sa bagong trabaho. Pareha ka pa rin gaya ng dati. Isang ganap na workaholic. Kapag naging abala ka, nakakalimutan mo ng lahat. Tama ka. Nagbago ng lahat. Ngayon ay masasabi kong natapos ko na rin sa wakas ang matagal ko nang iniintindi. Mula ngayon, panibagong buhay na naman ang haharapin. O siya, ngayon magsisimula ka na ng bagong buhay. May interest ka rin ba na magsimula na isang bagong pag-ibig? President Lee, President Jiang, mabuti at naparito kayong dalawa. President Qian, napakagalang mo. Ngayon ay malaking industry summit ng Shenghong Workshop. Paano namin palalampasin ang ganitong pagkakataon? Mga baguhan, President Lee, napakababagkumbaba mo naman. Kung ikaw ay baguhan sa industriya, paano naman kami? Tama, ang unang produkto pa lang ng Restart Company ay agad nang yumanig sa industriya. Bumenta ng bilyon-bilyon, ay nasa 10 billion na. Ang mga mayayaman ay nag-aalok ng salapi para lang makapag-invest sa inyo. Sino ba naman ang ayaw sa isang inahing manok na nangingitlog ng ginto? Mga Ginoo, sobra naman kayo sa papuri. May gagawin pa kami. Aalis muna kami. Sige, balik po kayo ulit. Itong Restart Company, grabe talaga ang lakas. Sa loob ng ilang buwan, naging dambuhalang kumpanya na. Hindi mo ba alam? Si Madam Jiang pala ang anak ng isang pinaka-importanting tao. May koneksyon pala kasi. Lizzie, sa totoo lang, matagal na akong curious. Bakit mo ba tinatago ang tunay mong pagkatao? Ang pagiging pinuno ng Scientific Southwest Research Institute ay masyadong sensitibo. At saka, kung gagamitin ko ang status ko para apihin ng mga kakompetensya, hindi ba't parang kontribida na ako sa pelikula? Ikaw talaga. May prinsipyo ka pala. Simula nung nagpasya ako magtayo ng kumpanyang kasama ka, hindi ko na naisip na gumamit ng maduming paraan. Gusto kong makipagsabayan ng patas gamit lang ang galing ko sa teknolohiya. Yan ang tunay na ako. Hindi ikaw gagamit. Pero paano kung iba ang gagamit? Paano kung may gustong gumamit ng tusong paraan? Huwag nila akong sisihin kung gumanti ako gamit ang lakas. Naglabas ng bagong produkto ang Longteng Company. Nangingibabaw raw ang resulta nito at tinalo raw ang Restart Company. Nasa kasulukuyang nasa rurok. Ang yabang ng Longteng Company. Gusto nilang hamunin ng Restart. Hindi natin alam, ang Longteng ay dati ring hari ng industriya. Baka may tinatagong cutting edge tech ang teknolohiya ng Longteng. Noon, ang Longteng Company ay isa sa mga pinakamahusay. Hindi rin malabong maging karapat-dapat na kalaban ng Restart. Mga kasama sa industriya at mga ginagalang na veterano ay saksiyan niyong lahat ang kasaysayan. Ang computer na ito ay may naka-install na pinakabagong software mula sa Longteng Company. Kaya rin ang doble ng processing speed ng computer sa 100%. Ano? 100%? Imposible naman. Ang pinakamalupit na system software ay galing sa Restart Company. Pero kahit yon, ang kaya lang ng dagdagan sa bilis ng computer ay mga 50% lang. Kung totoo man yan, tunay ng makasaysayan ito. Parang pamilyar. Parang yung tech na nasa USB ko. Pero ang teknolohiyang yon, may mga kapintasan pa. Isang kalahating gawa pa lang. Ngayon naman, ang bagong hirang namin technical director sa Longteng Company ang magpapakita sa inyo. Kapag hindi naka ang software, kailangan ng computer ng 10 segundo para i-proseso ito. At ngayon, bubuksan natin ang aming software. Ang bilis ng proseso ng computer ay dudubi agad. Wow! Napakabilis nga! Ano? Ang processing speed ng computer ay talagang tumaas ng 100%. Simula ngayon, sa industriya natin,
Wala nang makakatalo sa Longteng. Naniniwala akong lahat kayo nakita na. Bilang pasasalamat, inaansyo ko ngayon na simula ngayon, bukas na kami sa mga external investors. Ang proyektong ito ay handa kumuha ng 2 bilyon. Negosyong parang pulot sa pera. Maglalabas ako ng 3 bilyon. Buong kayamanan ko, 50 bilyon. Lahat ay pupuhunan ko. Tamang-tama. Ang CEO ng Restart ngayon ay nasa tapat natin. Hindi ko alam kung anong palagay ninyo sa aming high-tech na produkto. May opinion ba kayo? Ano? Ang CEO ng Restart Company? May magandang palabas tayong papanoorin. Tama, sariling produkto nila sa rurok ng kasikatan, natalo ng kalaban. Sino bang makakatanggap nun? Ang CEO ng Longteng talagang tinamaan sa damdamin, pero kasalanan din ng Restart. Mas bababa ang kakayahan. Anong sa tingin mo, Lizzie? Interesado ka bang magsalita? Lizzie, Dahil si Miss Zhang ay hindi mapaghihindihan, kaya magbibigay ako ng isang matinding pagsusuri. hindi kami natatakot na magsalita ka. Ang kinakatakot namin ay baka wala kang masabi. Okay lang ba sa inyo? Natignan ko muna ng maigi ang inyong bagong produkto. Ipakita mo sa kanya. Gusto ko lang talagang makita kung anong kalokohan ang lalabas sa bibig niya. Sige. Lizzie, dahil sobrang bait ko, pakintulutan kitang tingnan. Pero alam kong wala kang lakas ng loob na manggulo sa harap. Sige. Sa lahat na nandito sa industriya, sobrang taas naman ang tingin nyo sa sarili mo. Ni hindi pa dumaan sa kumpletong testing, tapos naglunsad na kayo ng press conference. Ang lakas talaga ng loob ninyo. Ingit ka lang sa akin, ano? Lizzie, tingnan mo na lang. Kahit wala ka, ako, si Zhang Mingnan, ay kaya maging top sa industriya. Samantalang ikaw, isa ka lang naman napakalit na manugo ng walang silbi. Walang silbi? Wala tayong mapagkasunduan kahit isang salita. Ayos lang. Gusto ko rin makita kung ang bagong produkto ninyo, kung totoo ba o peke. Hindi ba't ito yung software na nasa USB ko para sa testing? Magkapareho talaga ang code. Bakit nandito ito? Ito ang USB mo. Ibabalik ko na sa'yo. Kaya pala, napagpalit ang USB. O ano, Lizzie? Sa antas mong yan, may napansin ka ba? Mas mabuti pa siguro humingi ka na lang ng tawad. Ninakaw mo ang gawa ng iba, tapos ginamit mo ng walang binago, ni hindi mo man lang inayos. Sobrang kapal naman ang mukha mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Yung software na yan ay ginagawa mismo ng aming tech director. Baka naman ikaw itong noolan na si Galit. Tama, ikaw bata ka. Sa edad mong yan, baka naman wala ka pang kahit anong experience sa R&D. Wala kang alam tapos maglakas loob ka. Nahusgahan mo ang produkto ko? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Yung produkto mo, sa tingin mo, kaya mong gawa ng ganitong software? Tama, ako mismo. Dahil ako ang sikat na kilalang developer na sinasabi mo. Si Alpha. Ibig mong sabihin, ikaw si Developer Alpha? Tama. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang status sa software development? Eh ako, ang nangunguna sa industriya. Siya nga si Developer Alpha. Ang teknolohikal na tagumpay ng Longteng ay dahil pala sa kanya. Developer Alpha, tahimik ka lang lagi sa industriya. Hindi nagpapakita. Ngayon, nakilala natin siya sa wakas. Ang Longteng kasama si Developer Alpha, siguradong aangat sila pataas. Kita mo na, Lizzie. Sa tech industry, ang pinaka-importante ay teknolohiya, hindi ang pagiging manugang lang o koneksyon na wala namang saysay. Sige. Sabi mo ikaw si Developer Alpha. E paano mo naman mapapatunayan? Patunayan? Na ako na ang may hawak na produktong mas advanced pa sa panahon. Kailangan ko pa bang magbigay ng anumang patunay? Tama nga naman.
Ang tanging ang alamat lang na developer ang kaya maglabas. Nagkamali si Ginoong Lee sa ganitong sitwasyon. Bakit pa siya pumunta sa harapan at mapahiya? Ngayon tuloy lalong lumakas ang kompetisyon dahil sa kanya. Lizzie, tumigil ka na nga sa pagkukunwaran tayo expert ka. Ang tunay na eksperto ay katulad ng Director Lu. Tahimik pero malalim. Sinasabi mong hindi ako marunong sa tech. Nakakatawa ka naman. Kung hindi ako marunong sa tech, ibig sabihin, wala ni isa rito ang marunong sa tech. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mong akalain ng dahil lang sa counting teknolohiya sa kumpanya mo, ibig sabihin yan, magaling ka na talaga. Lizzie, ang teknolohiya ng Restart ngayon ay iniwan na ng Longteng ng ilang miling agwat. Simula ngayon, kami ang sasakop sa lahat ng proyekto sa industriya. Kayo, ni isa, walang makakakuha. Gusto niyo pag kumuha ng orders? Nagsumiti kayo ng kalahati pa ang tapos. Niloloko niyo lang ang mga consumers. Ano? Kalahati pa lang ang tapos? Hindi nga ba okay naman ang demo kanina? Tumigil ka na sa pananakot. Mukhang ikaw lang naman ang hindi makakatanggap ng pagkakatalo. Sinasabotayan mo lang naman ang kumpanya namin. Tama. Ang teknolohiya ko ay higit pa sa panahong ito. Kahit may problema man, hindi ikaw na pretty boy lang ang makakakita niyan. Siyempre makikita ko. Dahil ang mga ito, ako mismo ang sumulat ng mga code. Ano? Siyang sumulat ng code? Kalokohan! Isang pretty boy ka lang. Ang lakas ng loob mo ba kunwaring ako? Lizzie, tumingin ka nga sa sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Ito, ang dapat sa'yo. Bitawan mo ko. Bulag lang talaga ako nun. Kaya kita tinulungan, Zhang Mengnan. Yung mga dating teknolohiya ng Longteng. Sinong nagbigay sa iyo ng libre? Siyempre, si Lu yun. Bilang sa developer Alpha, naging kaibigan ko siya. Kaya siyempre, ibibigay niya sa akin ang teknolohiya. Gusto mo bang sabihin ikaw nang bigay? Kung hindi ako, sino pa? Isang hamak na lalaking nakatira lang ang lakas ng loob na magpanggap na ako. Bitawan mo siya! Tignan mo ang sarili mo. Ikaw pa talaga ang magpapanggap na ako. Isa ka lang hamak na nakikitirang asawa. Sinuwerte ka lang na nakasabay ka sa sandali. Akala mo talaga may halaga ka na? Lizzie, katulad ng wala alam sa teknolohiya at wala alam sa negosyo, naglalakas loob pa na mag-conware developer Alpha? Nakakatawa ka talaga. Kung sino ang tunay na developer Alpha, may kakayahan akong patunayan yan. Ang tanong, may lakas loob ka bang tumaya? Bakit ako papatol sa pustahan mo? Ibig sabihin lang yan, wala kayong lakas na loob. Sige, gusto ko rin makita ano ebidensyang kayang ilabas. Pero, kung wala kang may pagkitang ebidensya, luluhod ka dapat at humingi ng tawad sa akin. Mengnan, ang mga ganyang klase na tao, huwag na nating patulan pa. Iminimungkahi ko na paalisin na lang siya para hindi niya na tayo maabala. Director Lu, ano ba? Wala ka bang tiwala sa proyekto na ikaw mismong bumuo? Isa lang siyang inutil. Ano bang makikita niyang problema? Ang inaalala ko lang ay baka magulo pa at makapekto siya sa takbo ng press conference natin. Director Lu, huwag kang mag-alala. Tapakan na lang natin siya, gaya ng pagtapak sa isang langgam. Hindi siya makakatagal. Lizzie, ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang iyong tunay na anyo. Babayaran mo yung mga pag-insulto sa akin. Iniinsulto kita. Ang lahat ng nangyari nung araw na yon ay kasalanan mo rin. Zhang Mengnan, nakikita ko. Mukhang nakalimutan mo na ang sakit. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Lizzie, huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi ka naman talaga isang malaking tao. Nakatago ka lang sa likod ng Director Zhang. Ginagamit mo lang siya para magmukhang malakas. Hindi mo pa rin makita na mali ka. Wala na akong masabi pa. Lizzie, ngayon, walang Director Zhang na magtatanggol sa'yo. Tingnan natin kung sino pang makakatulong sa'yo. Kung ngayon, hindi ka makakapagpakita ng pruweba, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos, gumapang palaya sa summit ng industriya. Siyang Lao ay dumating na! Tingnan mo, ang Yanglong mula sa Shinggong Workshop Jianxing Branch dumating na. Nandito na kayo. Anong nangyayari? Bakit sobrang ingay ninyo? Si General Lee ng Restart Company ay naniniwala na ang bagong produkto ng Longteng Company ay hindi lang may problema, kundi pati na rin ninakaw ang ganyang teknolohiya. Kalokohan! Isang magandang summit at ginawa nilang ganyan. Paalisin sila agad. Ang main office ng Shinggong Workshop ay magpapadala ng espesyal na misyon para mag-inspeksyon.
Huwag silang magtangka maggulo pa! Yang Lau, ayon sa balita doon sa kabila, may isang tao doon na nagsasabing siya daw si Developer Alpha. Dalhin mo ako doon. Titingnan ko kung makikilala ko si Developer Alpha. Magiging magandang pagkakataon ko sa headquarters. Kayo po ba ang sinasabi nilang si Developer Alpha? Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Ako ang namumuno ng Jiangsheng branch ng Shenggong Workshop. Ang pangalan ko ay si Yang. Ikaw pala ang host ng organization na ito, na si Yang Lau. Huwag kayong magalala. Kayo po si Developer Alpha ay palaging parang dragon na hindi makikita ang ulo at buntot. Paano mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan? Mr. Yang, tingnan mo po. Ang isang ito po ay isang software na personal kong dinisenyo. Software na computer na kaya nitong patasin ang performance ng computer hanggang sa 100%. May ganito palang kahanga-hangang software. Patingin nga. Tingnan niyo po, Mr. Yang. Ang dati nangangailangan pa ng 10 segundo para maproseso. Napakahusay. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan. Sa mura mong edad, may ganito ka ng kakayahan. Tanggapin mo ang paggalang ko sa'yo. Mr. Yang, huwag kayong magpalinlang sa kanya. Aba, sino naman ito? Mr. Yang, ito kasi isang taong naiinggit sa aking talento. Huwag niyo na siyang pansinin. Hoy bata, dahil lang mas magaling ang produkto ng iba ay naiinggit ka na. Napakakiti naman ang isipan mo. Ang ganitong makabagong teknolohiya ay hindi mo pwedeng bastusin. Gusto mo pang magkunwari sa Developer Alpha? Sinusubukan niyang hanapin ang butas sa software. Nakakatawa talaga. Kalokohan! Developer Alpha? Anong klaseng tao ang tulad mong bagito na magpanggap bilang siya? Maniwala ka man o hindi, basta hayaan akong gamitin ang computer na ito. Mapapatunayan ko na ang software na ito ay ninako mula sa aking gawa. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka pa rin ba talaga susuko? Mr. Yang, hindi na kailangang patunayan pa. Ang kailangang gawin ngayon ay palisin ang taong ito. Hindi na kailangang patunayan. Natatakot ka siguro, ano? Sinong takot? Ako? Ayoko lang babaan ang sarili ko para lang sa'yo. Mr. Liu, ngayong narito ako bilang saksi. Bakit hindi kayo magpaligsahan upang mapatunayan ang totoo? Tama. Oo nga. Sige, sangayon ako, Director Liu. Ano sa palagay mo? Kung paligsahan, sige, wala akong inuurungan. Tulad ng alam ng lahat, karaniwang ginagamit sa mundo ang pagkalkula ng pi para subukan ang performance ng computer. Tama, ang pi ay walang katapusan, kaya ito ang pinakaakmang pamantayan sa performance test. Talaga nga, ang karaniwang computer ay kada 10 segundo ay kayang magproseso ng mahigit 2,000 digits. Bago pa i-activate ang software ng aming computer, ay kaya nitong magproseso kada 10 segundo ng 4,000 digits ng pi. At pagkatapos i-activate ang aming software, ang bilis ng proseso ay agad dodoble kada 10 segundo, kaya nitong magproseso ng 8,000 digits. Talagang kamangha-mangha ang software na ito. Napataas pa talaga nito na 2 beses ang performance ng computer. Hoy lintik, ikaw na. Sige, dalhan mo ako ng isang computer dito. Sige. Anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba? Kulang talaga ng computer dito sa venue. Ito na lang ang natitira. Isang lumang modelo. Isang antigong gamit. Ano? Anong gusto mong sabihin? Na hindi ka marunong kapag wala kang bagong computer? Hindi ka na makakakilos? Mas mabuti pang huwag ka na lang lumaban. Nangaasar ka ba? Sige. Hindi na kita aapihin. Basta maabot mo lang ang kalahati ng data ko, panalo ka na. Itong lumang gamit na to, mas matanda pa to sa anak ko. Umiilaw pa ba to? Hindi ko rin alam. Kahit pa mapa 10 times ang performance ng lumang PC na yan, hindi pa rin ito matatalo sa long teng. Lizzie, naniniwala ko sa'yo. Sigurado may paraan ka. 10 taong gulang ng computer na yan. May kukumpara pa ba sa makabago ngayon? Ang performance nila ay para bang langit at lupa ang pagitan. Bata, sinasabi ko sa'yo, huwag mo na lang sayangin ang oras namin, ha? Huwag kang mainip. Mamaya, ikaw pa ang magugulat. Hoy bata, ano ba yung ginagawa mo? Kung ano-ano lang sinusulat mo dyan, baka masira mo pa yung lumang gamit na yan. Bata, ang katotohanan ng ebidensya, mag-sorry ka na lang sa kanya. Dilatan nyo lang ang mga mata nyo.
kung ano talaga ang tunay na teknolohiya. Ano? 20 taong gulang na ang antigong computer. Bakit ang bilis ng loading at ang processing speed? Hindi ako makapaniwala. Itong computer na mahigit 20 taon na. Ganito katanda pero dahil sa software na yan, ang performance ay lagpas pa sa makabagong computer ngayon. Hindi ito maaari. Ang inakaw na bagay ay hindi kailanman tatalo sa sariling gawa. Kailangan pa ba ng ebidensya kung sino talaga ang tunay na developer alpha? Ang teknolohiya ni Mr. Lee ay mas mahusay pa kaysa kay Mr. Liu. Mukhang si Mr. Lee talaga ang tunay na developer alpha. Sigurado ay may panloloko kang ginawa! Lumang teknolohiya noong nakaraang siglo. Paano ito nalampasan ang produktong kasalukuyang siglo? Tama ka. 20 taong agwat ng teknolohiya. Paano ito matutumbasan ng isang software lamang? Sa mundong ito, walang ganitong teknolohiya. Tama nga. Ang software mo, tsak na nag-aalok ng pagkuha ng buong potensyal ng device para mapatas ang performance ng ganitong paraan. Hindi matatag at hindi pa matagalan. Ang software ko lang ang pinakaligtas at maaasahan. Ganun pala. Kanina, hindi ba sinabi mo na hahanapan mo ako ng problema? Nahanap mo na ba yung problema? Ikaw nga ay nagtatangka lang maging tuso. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita. Ang pamamaraan mo ay muntik na akong malinlang. Buti na lang at si Developer Alpha ay may matalas na mata. Napakahusay ng kanyang kakayahan. Mr. Yang, hindi kita masisisi. Noon pa man, sa harap ko mismo, nagkunwari siyang isang kilalang tao. Sige. Mukhang kayo ay hindi maniniwala hanggang hindi nakikita. Ayaw ko sanang tapusin ang lahat ng ganito. Hindi ko akalain kayo pa magbibintang pabalik. Hindi ba't naghahanap lang siya ng problema? Ngayong ipinakita ko na sa inyo kung bakit ang produkting ito ay may butas o kahinaan. Tumabi ka. Sinong hindi pa naniniwala? Lumapit kayo tignan. Sige. Ako mismo ang titingin kung ano talaga ang panloloko mo. Wala namang nababago ah. Niloloko mo lang ako. Huwag kang mainip. Buksan mo ulit ang software at subukan mo. Ano? Paano ito nangyari? Bigla na lang nag-restart nang wala sa oras. Hindi kaya tama ang sinabi ni Lizzie na ito talaga isang kalahating tapos na produkto? Isang half-finished product. Para nilangin tayo at humingi ng investment. Liu Yun, ano ba talaga nangyayari? Sigurado kung may ginawa siyang kalokohan sa loob. Hingit lang siya sa produkto ng kumpanya natin. Gusto niyang sirain ang launch event natin. Napakasakim mo talaga! Kahit pa sabihin mong may ginawa akong kalokohan, ikaw isang sikat na developer alpha. Dapat may paraan ka para ayusin ang problema ng isang hampas lupang katulad ko, di ba? Ako? Siyempre kaya ko. Kapag natapos ko ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Tumabi ka! Malamang naglagay siya ng virus sa software. Kaya ko rin namang ayusin yan. Isang simpleng bata lang yan. Gusto mo pang lokohin ang katulad ko? Ang developer alpha na ito, parang hindi naman nakma sa reputasyon niya. Oo nga eh. Hindi nga niya masagot ang tanong ni Mr. Lee. Baka naman peke talaga siya. Liu Yun, ano ba talagang ginagawa mo? Hindi pa ikaw. Bakit ang simpleng problema na ito, hindi mo pa maayos? Pasensya na. Ngayon kasi hindi maganda ang kondisyon ko. Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Ay, ano bang nangyayari? Bakit ang mga ilaw ay kumikislap? Siguradong na-trigger nito ang security system ng summit. Mabibitag tayong lahat dito. Liu Yun, ano ba talagang ginagawa mo? Ano nangyari to? Hindi ako may gawa nito. Kayong lahat, huwag kayong magpanik. Manatili lang kayo sa inyong lugar at maging kalmado. Kinabahan ako doon. Akala ko talaga makukulong tayo dito. Buti na lang at nandyan si Mr. Lee. Tayo sana ay napahamak dahil sa taong iyon. Ano bang kalokohan na ginagawa mo? Hindi kaya tumatanda ka na at nalilito ka na? Ikaw, kitang-kita naman na nagkamali ang operasyon. Kaya na-trigger ang alarm. Lizzie, ano bang ginawa mo sa software ng kumpanya namin? Hindi ba pagmamayari nyo ito? O baka naman, hindi talaga ito pagmamayari ng kumpanya ninyo?
Ikaw ang may gawa nito! Huwag mong guluhin ang usapan dito! Nilagyan mo ba ang computer nito ng Trojan virus o kung ano pa? Kaya nagdulot ng ganito sa lugar ng summit at na-activate ang sistema ng proteksyon? Nasabingit ka ng kapahamakan at namamatigas ka pa rin? Ang software na ito ay talagang kayang patasin ang bilis ng computer. Walang duda. Pero bakit ko sinabing ang software na ito ay isang half-finished product? Tingnan ninyo. Bakit ganito? Pareho lang naman ang mga galaw pero magkaiba ang resulta. Dahil ang isang software ay kaya magproseso ng isang bagay lamang. Ang ginawa ko lang ay nagbukas ako ng dalawang software. Kaya nagtuloy-tuloy ang pagkabigo ng computer. Ano? Peke pala ito. Kaninong computer ang kaya magproseso ng isang bagay lang? Nung umakyat ako sa entablado kanina, wala naman akong ginawa. Ang ginawa ko lang ay nagbukas pa ako ng isa pang software. Hindi nakapagtataka na si Yang Lao ay nagka-crash nung una niyang sinubukan. Kaya pala. Kaya naman itong tinaguri ang Developer Alpha. Pwede bang pakiliwanag kung bakit hindi mo nakita ang napakasimpleng problema?